Hi guys, si Jerby na naman to sa DIY and anything. So wala akong magawa. So meron akong kakaibang binlag. So pangalawa ko na to sa pagtatapon ng basura. Dito sa Australia may pera ang basura. Yung last tapon ko last week lang, naka $64 ako. So dito mo itatapon niya sa machine or kaya doon sa mga nagbebenta, namimili din ng mga basura. Ayan, naghahanap na ako. So ayun, so magtatapon ako ng basura. Kung mapapansin nyo, ito yung gamit ko, yung sasakyan ng opisina. So ayan yung mga basura ko. Ayan. So kukumputin natin kung magkano aabutin yan. So dito nagpapatunay na pera ang basura. Ako as a technician, di ko naman dati ginagawa yan. Pangalawang linggo ko pa nga lang ginagawa. Ang nangyari lang kasi, kada pupunta ako sa mga building, di ba maraming building, nakikita nyo yung parang basurahan. Ayun o, yung kulay pula. Meron yan, kulay dilaw. Yung kulay dilaw, doon lang nakalagay yung mga basura na may nakasulat na 10 cent. Halimbawa, ito. Diba? Makikita mo, ito yung bote. Ayun o, may 10 cent. So, 10 cent ang equivalent na isa. So, sa isang piraso, 10 cent, equivalent sa peso nun. Kung ang palitan, 37, di meron kang 3.70 pesos. Kung makasampu ka nyan, meron kang 37 pesos. Kung ang palitan na $1 is 37. Eh paano kung 38? So ayan lahat nyo, ayan lahat yan, basura yan. Hindi ko naman siya pinupull time. Kada napupunta lang ako sa mga bahay ng customer dahil na-field ako. So sinubukan ko nung nakaraan linggo. So naka $64 ako. So ngayon nainganyo uli ako. Kung mapupansin nyo, puno to sa sakyan ko. Ayan, di ba? Ang daming basura. So siguro aabutin din ng 50 yan. So natin ilalagay yan sa machine. Ayun, kumapak. Nakabukod yung mga bote. Yan ang bote. Doon yung mga plastic, tsaka yung parang karton. O tapos yan, diyan iniipon. May bayad kasi yan, yan o. Equivalent yan. So nasa sayo yan. Ito. Binibilang yan dyan. Maingay yung motor. Binibilang, tapos bibigyan ka ng voucher na pwede mong gamitin sa grocery, pwede mong gamitin cash. Since nag-grocery din naman kami, ginagamit ko. So panoorin nyo habang nag-unload ulit ako. Ito na yung second time ko. Pangalawang linggo, ha? Balikan ko kayo. So ayan guys, yung mga bote. Pansin nyo, ayan, lahat yan. So bibilangin natin kung magkano kalalabas, ha? So yung first attempt natin sa mga bote na napulot natin. So magkano tayo? $15.80. So magkano sa peso yun? So $15. Kulang 600? Oo, ganun. Mga 550 sabihin. Sa 37. So bote pa lang yun. So ngayon, pupunta naman tayo sa aking mga plastic. Basta yung may 10 cent lang. May mga bote ako na wala palang 10 cent. So hindi siya tinanggap. So ngayon, plastic naman, pipila natin din yan. Balikan ko kayo uli, ha. So ayan guys, pipila pa, marami sa yan. Diba yan yung mga nakakit ko. Part time ko palang ginagawa yan. Hindi pa talaga yung, kasi may trabaho naman ako. Pero kung aalamin ko talaga, tama naman mga nagtatapon. Ayan, diba? Dami nila nagtatapon. So pag naliligaw na sa bahay ng customer, nakakita ko ng yellow bin kung tawagin. Titingnan ko, bubuksan ko kung may ano. Yun nga, sabi ko sa'yo, yung mga ganito. Isa nito, 370. May nakasulat yan, 10 cent. Saan ba? Isa kasi hindi ko na mabasa eh. Ayan, may 10 cent. Kung papansinin nyo. Ayan, yeah. Yes, kinikilo to eh. Eh baka pag kinilo mo to eh, wala pang 2 kilo. Oh, di magkano lang yan. Eh dito, lumalabas isang bote, 370. So sa 10, meron kang 37 pesos. O kanina naka $15.80 tayo. So magkano yung 500 papuntang 600 kung ang palitan 37. Diba? So ngayon, ayan. Nantay ko na sila. Tunod ko naman. Okay? Dali lang.
Guys, tapos na ako. So, sandali So, bali ang nakolekta ko kanina, di ba, yung 15. Ngayon, naka $50 ako. Ito. Yan yung mga plastic, tsaka yung bote ng can, $50. At meron akong meron pa akong kasing yan dahil nag-cut off siya sa 15. So, ayan, $8.70. So, overall, kung mapapansin nyo, lahat may pera talaga sa basura, kaya nawiwili rin akong mangolekte. Di ba? Ayan siya. $8.70, $15.80 and $50. So magkano lahat 'yan kung tutuusin? Nasa $74 para lang sa basura, di ba? Ganun ka kaya ay nawiwili ako, kita mo gabi na. Kaya mamumulot ka lang sa yellow bin yung lahat ng plastic na may nakasulat na 10 cent. Kasi pag wala nakasulat, hindi rin babasahin ng machine, iluluwa niya rin pag pinasok mo, iluluwa niya kahit magpaulit-ulit ka. So yun yung advantage din ng machine. Kung sa mga bentahan, di ko alam kung paano medyo malayo sa akin yan. Kaya ngayon, ayan yung nakaraan ko $64, ngayon naka $74, tumataas, di ba? So tapunan ng basura ngayon, linggo, Lunes, bukas sakutan, kung masipag ka pang maghakot, pwede naman. Kaso uwi na ako, may pasok pa ako bukas. Okay, bye guys. Doon sa kabila kasi bibigay, pero ito naman pwede mo gamitin sa grocery. Kung mapapansin nyo, ayan may 21.70, 17, tapos meron kasi napindot 40 cents, tapos meron akong 10.70 at saka 13. Overall, nasa $63. So, i-times nyo sa yung $63, i-times mo sa 37. So, ang lalabas yan, mga 2,000 ata. Ganon. So, sa 2,000 na pamumulot mo ng basura, kung gagawin mo yung weekly, malaking bagay. Kaya ngayon, bilang technician, pag napupunta ako sa bahay ng customer, pinupulot ko siya. Tapos iipunin ko sa bahay, ganon. Kung gusto mo, yung mga ibang yung estudyante, ganyan ang ginagawa pag walang trabaho, namumulot ng basura dito sa Australia. Yung mga may 10 cent lang, pag walang 10 cent, yun ang problema. Hindi wag mo kunin. Tapos papalitan mo dyan, at least meron kang pera. Meron dito nagpo-post din na taga-Australia, nang dahil sa 10 cent ng 10 cent, araw-araw, nagpupulot talaga siya sa basurahan. Sa isang linggo nakaka 200 siya. Isipin mo 800 sa isang buwan o 1,000. Magkano yun? 35,000 pesos. Hindi mo kikitain sa Pilipinas yun na magbabasurero, pero dito sa Australia kikitain mo. Magtiyaga ka lang mamulot, huwag ka mahihiya. Ako daw ako nahihiya pag namumulot ako. Okay, salamat. Sana meron kayo nakuhang tip sa pag-aano ko. Yan yung wala lang magawa ngayong araw na to, tinapo ko na lang yung mga basura. Thank you guys.